welcome to our 7 minutes prayer devotion. At ating pong devotion ay ating kukunin sa book of 1 Kings chapter 18 verse 41. And Elijah said unto Ahab, Get thee up, eat and drink, for there is sound of abundance of rain. So Ahab went up to eat and to drink, and Elijah went up to the top of the Carmel, and he cast himself down upon the earth and put his face between his knees, and said to his servant, Go up now, look toward the sea. And he went up and looked and said, There is nothing. And he said, Go again 7 times. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, sa lubang makapangyarihan, pagpalain niyo po ang aming devotion na ito po ay may apply namin sa aming buhay. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan po sa Kristo. Amen. Okay, kalimitan po sa ating buhay ay dumadaan naman ng mga frustration at ng mga challenges at minsan masabi natin na parang hopelessness. Sa nakaraang bagyo ay marami pong napinsala at marami tayong nakitang mga tao na nagugutom, mga taong walang mahigaan, at ang isang matindi pa doon sa aming outreach ay may sakit siyang stroke, hindi makabuhat, at ang kanilang bahay ay sobrang pantay tao ang tubig. Kaya sobrang nahirapan ang kalagayan nila. At pagkatapos po ng baha, ang tanong ay paano naman sila magsisimula? Buti na lang po tayo mga Kristiyano ay naniniwala tayo na our God will supply our needs. Kaya sa umagang ito po ay talakayin natin itong pangyaring ito sa Bible na kung saan si Elijah at kasama niya si Ahab ay ininstruksyonan ni Elijah na may darating na malakas na ulan, kaya Ahab, humanda ka. Subalit makikita natin dito na nung pumunta si Ahab, abay wala siyang nakita na darating na ulan. So, sa buhay Kristiyano po natin, tanda natin na yung pananampalataya, faith is our hope of things not seen. Kasi, tulad ni Elijah, siya naniniwala by faith na may darating na ulan. Sa buhay Kristiyano natin, minsan nawawalan tayo ng pag-asa kasi tulad ng mga challenges sa buhay, nadi-discourage tayo. Nakakalimutan natin na meron tayong Diyos na dapat tuunan ng pansin at idulog sa Kanya ang ating mga lalahanin. So, tandaan po natin, huwag tayong mag-waver sa ating pananampalataya sapagkat faith is our hope of things not seen. Pangalawa po na makita natin dito, sa verse 43 at 44 ay patience is the key for faith to work. Tama, meron tayong pananampalataya, pero minsan madali po tayong mag-give up. Katulad dito, sabi ni Elijah, tingnan mo kung meron ng ulan. Sabi ni Ahab, wala po, wala man ang sign na uulan. Gawin mong 7 times. Siguro kung tayo ang gagawa nito ay medyo magre-reklamo na tayo kay Elijah. Wala nga po talaga eh. Sabi ko nga sa iyo, 7 times, that is the perfect number of God. At minsan ay natatalo tayo ng ating discouragement at nawawalan tayo ng patience. Pero tandaan po natin, patience is the key for faith to work. May pananampalataya ka, magtiyaga ka. Sapagkat one day papakita ng Diyos na meron siyang plano ng isang bagay na hindi natin kabisado. At ang pangatlo po na makita natin dito sa kwentong ito ay where God leads, God provides. Sa verse 45 po kasi mabasahan na natin dyan na it came to pass in the meanwhile that the heaven was black with clouds and wind, and there was a great rain, and Ahab rode and went to Jezreel. So yung pagrereklamo ni Ahab na wala naman, pero 7 times na pinagtiyagaan niya ay malinaw kay Elijah na where God leads, God will provide.
Sa amin po, patapos ng baha, ay naawa kami sa mga kapitbahay namin, sa mga outreaches namin, kasi masyado silang nabaha. At ang problema nila, unang-una, yung pagkain. Kasi mabagal ang dating ng relief ng gobyerno. At hindi naman po sa pagmamaliit ang relief ng gobyerno, ay isang sardinas, isang noodles, at wala pang bigas. Yun, may kape naman. Pero sabi nung nagdala sa amin, pasensya na pastor, ito lang po ang nakayanan ng ating pong barangay. So, nagdesisyon po kami na, sabi ko doon sa treasurer namin, okay, tayo magbigay ng relief. Kaya ang pera ko ng pakabaha ay 500 pesos. Tinanong ko yung treasurer namin, magkano ba ang available natin na pera na pwede tayong gastusin para sa relief? Sabi niya, 1.5 lang pastor ang pwedeng gastusin. Okay, 1.5 saka 500 sa akin, 2,000. Sige, ibili natin ang relief. At yun, nang maibili namin, kinagabihan, pumunta kami doon sa isa naming outreach at kami namigay ng relief ng balik 15 piraso kasi dinivide na lang namin na maging 15 at yun, nabigyan namin. But praise God, kinaumagahan, may magandang balita. Ginamit ang Diyos para mag-provide siya ng mas marami-raming pamigay at nakalikom po ng at least 100 na piraso ng pamigay at kami po naniniwala na simulan mo lang ang conviction na meron ka na binigay sa'yo ng Diyos and God, sabi nga niyan, will provide the rest. Make the first step and God will do the rest. So sa ating pong buhay, tandaan po natin, minsan mahirap maggawa ng isang bagay na hindi mo pa nakita. Pero tandaan po natin, ang 3 points natin. Faith is our hope of things not seen. Number 2, kailangan po ang patience because it is the key for faith to work. And number 3, where God leads, God will surely provide. Tayo po'y manlangin. Ama namin Diyos, sa lumang makapangyarihan, salamat po sa aming short devotion. Pagpalain niyo po ito. In Jesus' name we pray. Amen.